Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong mga lingkod sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito ang programang Global na Tayo. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Kasama po natin na naglilingkod sa inyo sa araw na ito ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Oktubre, araw at oras dito sa Pilipinas, ang ating Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control, kasama natin si Mr. Milo Jonela, sa ating Wirecast, si Hero, and of course sa ating live audio streaming, kasama naman natin si Leo. And of course, ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating live broadcast, sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas. Gayon din po sa ating YouTube channel, sa inyong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating pong live on-time PBS audio streaming. Ayan, i-download nyo lamang po sa inyong mga smartphones o sa inyong mga iPhones ang eBox PBS app. Ano po? E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, makikita nyo na po ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, kasama na po ang ating Radyo Pilipinas World Service. So, kamusta na po kayo? Marami po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito. Ano po? At nawa ay nasa mabuti kayong lahat na kalalagayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa Zambales na kaninang umaga, alas 6, around 6 na around 2 in the morning. Huwebes around 2 in the Thursday, October 16, 2 in the morning, nakaranas po ng magnitude 4.2 na lindol diyan po sa Zambales. Madaling araw. Ano po, kaya't naintindihan natin yung pangamba ng iba nating mga kababayan dahil nga po madaling araw tumama yung lindol, natutulog, nagpapahinga yung ating mga kababayan. Jesus Maria Josep, talaga nakakatakot po yun. Pero hindi naman po yun ayon sa PBOX, hindi naman daw po yun gaanong kalakasan, at medyo wala naman po sila masyadong inaasahang damage sa infrastructure at maging sa lives ng ating mga kababayan dyan po sa Zambales. Patuloy po. Pero nakakabahala lang, siyempre, naintindihan natin yung pagkabahala ng ating mga kababayan na sunod-sunod na yung mga lindol. Halos itong mga nakalipas na araw, itong mga nakalipas na linggo, talagang sunod-sunod po ang lindol na nararamdaman na dito po sa Pilipinas. Kaya po ang patuloy na paunawa ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ng PBOX, na lagi tayong maganda, lagi nating i-practice yung tinatawag nating duck, hold, and cover. Importante po kasi yon. Okay, mga kababayan, laging sanayin ang ating mga sarili. Laging isagawa yung mga earthquake drills. Ayan, sige. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo bukod dito sa mga pagtutok pa rin natin sa mga kaganapan dito sa loob ng inyong inang bayan. Siyempre, lalabas din tayo sa labas ng bansa. Tayo ay magtutungo later on sa ating Philippine Embassy sa Indonesia. Sapagkat meron din po tayong balita doon, isa ring natural calamity, may sumabog na bulkan po sa Indonesia at aalamin natin mula sa ating Philippine Embassy sa Indonesia, kakabustahin natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan doon. And of course, susubukan din po natin makipag-ugnayan sa ating Philippine Consulate sa Hong Kong. Ito naman po ay may kinalaman dito sa dalawang kababayan nating OFWs na napaulat na missing at I think hanggang ngayon ay nawawala pa rin sila at kakamustahin natin yung mga efforts ng ating Philippine Consulate dyan sa Hong Kong
sa paghahanap dito sa dalawa nating OFWs na ito. Lahat pong yan sa edisyong ito ng Global na Tayo sa pagbabalik po ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas World Service. Ayan po ano. And syempre, tulad po na nabanggit natin kanina, ang Department of ang Pilipinas at ang Croatia ay nagkaroon ng pirmahan ng isang joint statement of para lalo mapalakas yung tinatawag na labor cooperation sa pagitan ng bansang Croatia at ng Pilipinas. Okay? At ang department, sa pamamagitan po ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Ministry of Labor, Pension System, Family and Social Policy ng Croatia ay nagpumirma sa isang tinatawag na joint statement kung saan nagre-reaffirm sila ng kanilang commitment na lalo pang palakasin ang labor relations at lalo pang palakasin at palawakin ang proteksyon at kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Ang nasabi pong pirmahan ay noong October 14, 2025 sa may DMW Central Office sa may Mandaluyong City. Ito'y kasunod ng kauna-unahang joint committee meeting pagdating sa Memorandum of Cooperation sa larangan ng labor market na siya naman pong isinagawa noong October 13. Ang joint statement po sa pagitan ng bansang Pilipinas through na Department of Migrant Workers at ng Croatia ay nagpapakita at nag-highlight ng bagong partnership na kinabibilangan po ng tinatawag na no placement fee policy. Yung mga magtatrabaho sa Croatia, yung gusto magtrabaho sa Croatia, tandaan po natin matibay na po ito. Joint statement na to, mas pinalakas na partnership ng bansang Croatia at ng Pilipinas. Pag kayo'y magtatrabaho sa Croatia, tandaan po ninyo, no placement fee policy ang umiiral dyan. Ano po? Government to government hiring ng mga hotel workers. Ibig sabihin nyo, government to government, no placement fee. Ang nag-uusap po dito, government to government, gobyerno ng Croatia at gobyerno ng Pilipinas. Ang gobyerno ng Croatia ang magbibigay ng listahan at mga items, mga positions at qualifications ng mga trabaho
na available sa Croatia. Ano po, at ito ay dediretso, i-endorse ng diretso mula Croatian government papunta sa Philippine government through the Department of Migrant Workers. Lalong-lalo na kung kayo magtatrabaho sa mga hotels, ano po, yung mga hotel workers, yung mga streamlining ng kanilang work permits, kasama rin po dyan at residence card. At upang mapalakas pa ang cooperation sa pagitan ng departure at post-arrival orientation seminar. Isa rin po sa mas pinalakas sa pamamagitan ng agreement na ito sa pagitan ng Croatia at ng Pilipinas ay ang coordination na masiguro na ang mga manggagawang Pilipino na pumapasok sa Croatia o magtatrabaho sa Croatia sa pamamagitan ng tinatawag na third party ay properly documented. Properly documented po, ha. Yun po ang tamang word doon, properly documented. Ngayon, paano natin masasabing properly documented ang isang Pilipino OFW magtatrabaho sa Croatia? Dapat dumaan kayo sa proseso. Dumaan kayo sa DMW para masiguro na lahat ng papeles ninyo ay legal at dokumentado po kayo pagdating nyo sa Croatia. And syempre, hindi rin po inaalis dito, nabanggit ko kanina, hotel workers. Pero bukod sa hotel workers at iba pang aspeto ng industriya, mas kailangan din po ng Croatia ang mga tinatawag na mga healthcare workers. Okay? Ayon po kay DMW Undersecretary Jainal T. Razul Jr., na pumirma in behalf of DMW, samantalang sa Croatia naman ang pumirma ay si State Secretary Ivan Vidis. Si Undersecretary Razul at si Croatian State Secretary Vidis ay in-emphasize na ang signing sa pagitan ng Croatia at ng Pilipinas ay isang milestone para lalo pang mapalalim ang labor relations sa pagitan ng Pilipinas batay sa mutual respect, shared values at commitment para sa ethical and fair recruitment. Yan. Ito pong naganap naman na signing na ito ng muling pagpapalakas ng labor agreement sa pagitan ng Croatia at ng Pilipinas ginanap in coincidence with the Philippine-Croatia Friendship Week celebration na hinost po ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng Croatia. Ayan, so congratulations po sa Pilipinas, of course, sa ating sa bansang Croatia at sa pamamagitan na rin ng Department of Migrant Workers para po dito sa napaka-importanting pirmahan ng dokumento na ito para lalo pang mas mapalakas ang ugnayan ng bansang Pilipinas at Croatia, lalong-lalo na para sa proteksyon at kapakanan ng ating mga Pilipino na magtatrabaho sa Croatia. Okay, ulitin ko ha, in-emphasize po doon sa MOA sa agreement na yon na walang placement fee na sisingilin. Ito ay government to government na understanding. So dapat dito walang mga recruitment agencies. Ang dadaanan nyo po talaga, pupunta kayo mismo sa Department of Migrant Workers. At doon siguro kung meron mang tinatawag na third party dito, tulad na nabanggit ko kanina, ito yung mga recruitment agencies, no? Pero itong mga recruitment agencies na ito ay lisensyado, authorized, verified ng Department of Migrant Workers. Okay? So doon po sa Department of Migrant Workers, pwede kayo pumunta sa kanilang website para makita ninyo ang listahan kung meron mang mga recruitment agencies na magiging third party dito, ay sila'y accredited, legal, at sila'y merong license to operate as recruitment agencies para hindi po kayo mabiktima ng illegal recruitment kung minsan ay nauuwi pa sa human trafficking. Ayan, okay? Alright, sige po. At magbabalik po kami. Makalipas lamang ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko po, ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office or PCO. So please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin po subscribe to our YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. Tulad po na nabanggit ko kanina, tututukan din po natin ang kaganapan sa bansang India. Tayo magtutungo, sa bansang Indonesia, sa bansang Indonesia. Dahil pumutok nag-erupt yung Mount Lewotobi Laki-Laki, no? At ito po ay nag-spew ng volcanic ash na may estimated na 10 kilometers or 6.2 miles sa kalangitan. Kaya alamin po natin ang sitwasyon ng ating Philippine Embassy sa Indonesia sa paguguna po ng ating Second Secretary and Consul Mr. Glenn Joseph D. Te. Makakasama po natin siya mula sa Philippine Embassy in Jakarta, Indonesia. Gayun na rin, kamustahin natin ang kalalagayan ng ating mga Pilipinos living and working po sa bansang Indonesia or dun sa mga malapit dito po sa Mount Lewotobi Laki-Laki. So nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Second Secretary and Consul Mr. Glenn Joseph D. Te mula sa Philippine Embassy in Jakarta, Indonesia. Magandang umaga po, Second Secretary Te. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, sir. Ako po si Consul Glenn and salamat po sa pagyaya sa usaping ito ngayong araw. Salamat po. Maraming salamat po. It's an honor and pleasure to have you dito po sa ating programa. Napatawag po kami, Second Secretary Te, dahil gusto po namin sanang makamusta ang sitwasyon sa Indonesia, lalong-lalo na sa inyo dyan, sa ating Philippine Embassy sa Jakarta at sa ating mga kababayan na naninirahan malapit dito sa Mount Lewotobi Laki-Laki. Kamusta po ang sitwasyon ninyo dyan? Ito yung matapos pong mag-erupt itong Lewotobi Laki-Laki, Second Secretary Te. Yes, sir. Salamat po for this opportunity. So, actually, nung pumutok po yung sa Lewotobi, yung Laki-Laki, salamat naman sa Jakarta, medyo malayo ito, around 1,000 kilometers din ang layo mula sa Flores Island. Yung mga malapit nating mga Filipinos doon sa area, malayo din kasi yung vulkan nasa separate na island siya, hiwalay. Yung karamihan ng mga Pilipino natin doon sa Maumere, yun yung main city doon. Agad-agad kagabi nagtanong rin kami sa ating mga PhilCom dahil nagipag-ugnayan tayo sa kanila doon. Thankfully, wala naman po tayong apektado. Nag-check kami ulit ngayong umaga. Okay naman daw po sila. Kaya thankfully, wala naman po tayong involved na Filipino doon. So ngayon na Second Secretary Consul Te, wala reported na Filipino casualty o injuries sanhi po nitong pagsabog ng Mount Lewotobi Laki-Laki. Tama po yun, no? Sa ngayon po, sa oras ng ating pag-uusap, wala po tayong any reported incidents doon, thankfully. So ulitin ko lang po, Second Secretary Te, Second Secretary Te, Consul Te, gaano kalayo yung Mount Lewotobi Laki-Laki sa Jakarta? Mula sa Jakarta, sir, nasa 1,500 na kilometers. So, medyo malayo po. Kasi yung lugar kung saan yung vulkan pumutok, mas malapit na ito sa Sulawesi Islands ng Indonesia. So,
At even yung sa Bulkan mismo, from the main city, kung nasaan ang ating mga Pilipino, sa Maumere, malayo-layo rin ito dahil ano siya, hiwalay na island siya, sir. Okay. So dito po sa Mount Lewotobi, Laki-Laki, wala tayong, just to confirm, wala tayong Filipino community or Filipinos living and working there na malapit dito sa bulkang ito. Doon mismo sa area ng Bulkan, wala po tayong reported na Pilipino doon. Nakipag-ugnayan po tayo sa ating komunidad doon. Karamihan po sa kanila, actually, mga misyonaryo. Medyo missionary area po siya. Mga papare, nagmamadre. And yon, a lot of them, kung hindi sa Maumere, meron pa doon na sa main island din, Larantula, pati Lambata, besides yung Maumere. But sa mismong bulkan, sa Flores Island po ito, wala tayong reported na Filipino doon. Okay. So, pagdating naman sa health concerns, kasi sanay din tayo sa mga pagputok ng bulkan dito sa Pilipinas, no? Yung Yes, although po. malayo, more than 1,000 kilometers away from Jakarta, pero yung binubugan niyang asupre, yung binubugan niyang usok, hindi naman po nakakarating dyan sa Jakarta. Sa Jakarta, thankfully, hindi naman po nakakarating mula sa mga eksperto rin ng Indonesia na sinusubaybayan natin. Nung huling pumutok po yung bulkan na nireport namin back in between June to August, no? Lalo na ng June, nagsara yung airport sa Bali dahil sa usok saka sa potential na panganib. Ngunit wala naman tayo na report in terms of health problems sa ating komunidad. Ngayon po, idagdag ko lang na nananatiling sarado, so naka-monitor din kami. Yung main airport naman sa lugar, yung sa Maumere, yung Franciscus Severius Seda Airport. So sarado pa po yun for safety reasons. But wala naman po tayong report na mga nagkakasakit mula sa mga abo ng bulkan. Ayun. So, health-wise, wala naman po tayong reported na apektado ng usok o ng ashfall. Yes. So, ayun. Okay, that's nice to Thankfully, hear. sir. Alright. Pero may mga kumukontak ba sa inyong mga Filipino relatives dito sa Pilipinas na nangangamusta sa kalagayan ng kanilang mga relatives dyan sa Jakarta matapos malaman na may pumutok itong Lewotobi, Laki-Laki? Magandang tanong po, no? So, sa mga nakaraang pagkakataon po, minsan may nagtatanong, lalo na sa mga kamag-anak nila, tulad ng sabi nyo. So, ano naman po, may hotline naman tayo dito na pwede na tanongin. So, nasasagot po namin agad, nasa-check natin at nakikipag-ugnayan tayo sa komunidad natin sa area. But for this instance, sir, wala pa po tayong natatanggap na mga ganong question. Okay, that's good. Siguro panatag ang loob siguro nila Second Secretary Consul dahil hindi naman naputol ang linya ng communication, tuloy-tuloy naman ng communication ng mga telcos diyan. Tama po yun, sir. At believe naman po tayo sa ating komunidad ng mga Pilipino, hindi lang sa Maumere but around Indonesia dahil dahil sanay na rin sila sa bansa, alam nila kung saan sila lulugar na hindi sila mapapahamak, sir. Ayun, okay. Well, with that very reassuring information coming from our Philippine Embassy in Jakarta, Indonesia sa pamamagitan ni Second Secretary at Consul Mr. Glenn Joseph Te. Maraming salamat po Second Secretary Consul Mr. Glenn Joseph Te. Pero baka meron pa ho kayong mga impormasyon, mahalaga impormasyon paunawa para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga nakikinig at nanonood sa atin, both inside the Philippines, within the Philippines, and sa iba't ibang panig ng mundo. Go ahead po, Second Secretary Glenn Joseph Te. Sir, marami pong salamat muli sa oportunidad. So, sa embahada po or sa pasuguan, hindi lang dito sa Indonesia pero sa lahat po ng ating embahada sa buong mundo,
ano naman po, no, maganda po lagi na may pag-ugnayan tayo, maging bahagi tayo. May mga mailing list po yan. Dito sa Indonesia, meron po kami. Sa ibang bansa rin na embahada natin, meron din po. So mahalaga po na meron tayo ugnayan sa embahada para kung may mga announcement o kaya kapag may nangyayari na po sa ating kanya-kanyang lugar, ano po, mabilis po yung usapan at lalo na yung sa ating mga komunidad rin sa area kung saan may mga large concentrations ng mga Pilipino. So yun po, laging tulong sa nakikipag-ugnayan po. Yan. Salamat po. Maraming salamat po ang ating Second Secretary and Consul Mr. Glenn Joseph Dite mula po sa Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia. Maraming salamat. Ang magandang balita doon, wala po tayong reported casualty or injuries sanhi po ng pagsabog nitong Mount Lewotobi. Laki-laki. Wala pong reported na casualty o injury sa panig ng ating mga kababayang Pilipino living and working diyan po sa area. Maging doon sa malapit sa area, wala tayong mga Filipino communities doon. And hindi pa rin napuputol yung linya of communication. So medyo malayo itong Lewotobi Laki-Laki sa Jakarta, more than 1,000 kilometers away. Pero syempre, yung yung asphalt, yung binubugan niyang sulfur, yung binubugan niyang usok mula doon sa bulkan, syempre, as we experience here dito sa Pilipinas, di ba? Maski malayo yung usok o yung binubuga ng bulkan, depende sa direksyon ng hangin, makakarating at mararamdaman mo. Tumatama pa nga, di ba, sa mga bumabagsak sa bubong, bumabagsak sa mga alulod. Minsan nga, si Hero, pag ginalaw niya yung loob ng ilong niya, makikita niya, ba't maitim? Kasi nga, yun, dulot ng asphalt yun. Ganun naman yun. Although hindi ka direktang nakakaramdam ng epekto ng bulkan. Pero yung asphalt, mararamdaman yun. Depende makikita mo at mararamdaman mo yun. Makikita mo yun depende sa direksyon ng hangin. Pero pinaka-importante sa lahat, no Filipino casualties, no injuries sa pagsabog po nitong bulkan na Lewotobi Laki-Laki. Marami pa po tayo pag-uusapan. Meron pa, mangangamusta pa tayo sa ating mga kababayan sa ating Philippine Consulate dyan sa Hong Kong regarding naman po dito sa update na maaari natin makuha sa dalawang missing na mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Sa pagbabalik pa rin po muli ng programang Global na Tayo. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Patuloy pa rin sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, sige. So, dito naman bago tayo dumako sa Hong Kong, baka hindi nyo pa alam, may mga kaganapan pa rin dito naman sa patuloy natin pagtutok sa paglaban ng pamahalaan sa korupsyon. Lalo na sa mga anomalous flood control projects. Ibigyan po namin kayo ng konting pasada tungkol dyan. Okay. Ito pong ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay open na open, bukas na bukas siya, sumang-ayon siya sa pagsasapubliko ng SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kasama na, kanyang hinihikayat na rin ang mga miyembro ng kanyang gabinete na magawing isa publiko o maging accessible ang kanilang mga statement assets and liabilities
o network o SALN. Ano ba yung SALN? Ano ba itong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth? Dito po makikita yung financial capability ng isang government official. Dito mo makikita kung ano yung kanyang mga properties, kung ano yung kanyang mga liabilities, at kung ano yung kanyang net worth. Ano po? Halimbawa, si Milo. Kung gusto kung gusto niyo makita yung kanyang SALN, pwede. Ano po? Halimbawa, ang kanyang properties ay 3 bahay. Na isa ay nagkakahalaga ng halimbawa 1 million each. House and lot. Okay, makikita 'yon. Magkano niya binili 'yon? Kailan niya binili 'yon? At magkano market value nun. Okay? Ngayon, dun makikita mo rin kung ano yung mga liabilities niya, 'di ba? Yung liabilities niya kung may mga utang siya. Kung may utang siyang 5 milyon, 'di ba? Halimbawa, kakabili ng bahay at lupa. Naipon yung kanyang utang, pumalo ng 5 milyon. Although yung mga properties niya is 3 million lang kung susumahin. So doon mo rin makikita kung may utang siya o wala. Sa lalabas kasi, kung sa 3 milyon na properties niya, kontra doon sa kanyang 5 milyon na utang, meron pa siyang negative na 2 milyon. Di ba? Sample lang po yan, sinasample ko lang po yan. Pero mas detalyado pa yung makikita nyo sa mga totoong SALN, mga Statement of Assets and Liability. Binibigyan ko lang po kayo ng idea. Ngayon, doon din sa SALN, makikita mo kung ano pa yung kanyang mga ari-arian bukod sa bahay at lupa, kotse, jewelry, yung kanyang laman ng kanyang bank account. Kung sino yung mga asawa niya, mga asawa niya, kung sino yung asawa niya, 'di ba? O kung sino yung legal, kung sino yung mga legal na anak niya. Makikita mo rin doon. Mapakita rin, yung bang mga anak niya ay of legal age na. 18 and above. Meron pa ba siya mga dependents, 18 and below, 'di ba? Yung mga ganun. And then of course, doon din makikita kung hindi ko na alam kung pati doon makikita kung meron siya kamag-anak sa ibang ahensya ng gobyerno. Pero ang pinakamatindi dyan is batay doon sa SALN niya ng isang government official, makikita po nyo doon kung financially capable ba siya sa mga properties na kanyang dinideclare sa SALN. Kung financially capable ba siya, sapat ba yung sweldo niya para siya ay makalikom ng mga ari-arian? Di ba? Parang ano na rin po yan, yung tinatawag na lifestyle check. SALN is a segue to a lifestyle check. At ang sabi nga ng Pangulong Marcos Jr., open siya. Pag hiningi sa kanya, ibibigay niya ang kanyang SALN. Okay? At gayon din ang hinihimok niya ang kanyang mga cabinet officials na gawin din yung pagsasapubliko ng kanilang mga SALN. This is one way of governance, of transparency, good governance, transparency, and accountability. Matatandaan po ninyo kasi nung former Ombudsman Martires na naupo nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nilimit po, hindi po pinayagang ma-access yung mga SALN not unless dumaan sa tamang proseso o dumaan sa may mga barriers, may mga restrictions. Itong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamumuno ngayon ng bagong ombudsman na si Ombudsman Boyeng Remulla, binabalik lang po nila yung dating patakaran, proseso, para ang publiko magkaroon ng access at makita yung mga SALN ng ating mga government officials. So magandang step po yan para tinatawag na transparency and accountability in governance. Alright, tuloy-tuloy na po tayo. Nasa linya na po natin ngayon nasa linya na natin ang ating Philippine Consulate General in Hong Kong, walang iba kundi si Consul General Romulo Victor M. Israel Jr.
Magandang umaga po, Consul General Romulo Israel Jr. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray, sa inyong mga listeners. Opo. Thank you very much po for indulging us dito po sa ating programang Global na Tayo. Napatawag po kami, Consul General Israel, para po makahingi ng update tungkol po dito sa dalawang missing na mga overseas Filipino workers natin. Ano na po ang update tungkol dito in coordination with the Hong Kong authorities, Consul General Israel? Okay po, tuloy-tuloy po ang ating coordination with Hong Kong authorities, particularly the Hong Kong Police Liaison Bureau. At sila naman po ang nakikipag-ugnayan din with other government agencies, particularly sa immigration, sa fire department, sa gahanap po sa ating kababayan, dalawang kababayan. At yun nga po, we are hoping na nandito pa sila, makita pa sila na safe dito sa Hong Kong. Sa ngayon po, nasa 11th or 12th day na po since they were reported missing by their employers. And at the same time, ang ating mga kasamahan sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration, at Migrant Workers Office under the DMW ay tumutulong din po sa kanila ng mga NOK or next of kin sa Philippines. Tapos sa ngayon ho ay naghihintay din tayo ng yung magandang balita sana na from the authorities na makita na po sila ng ligtas. So tuloy-tuloy pa ho ang search para sa dalawa nating kababayan. Alright. Itong dalawa nating kababayan, dalawang kababaihan ito, ano po, 2 female OFWs. I think they were already identified as Aimee Mahilom Pabuaya, 24 years old, at si Aleli Perez Tibay, 33 years old, Consul. Tama po. And the last reported area kung saan sila nakita, last seen, October 4, sa may Chuen Wan District. Chuen Wan, opo. Doon po yung parang may hiking trail. Yun nga po, ang isang area ay sila ay nagpunta roon para mag-hike. Silang dalawa. At kaya nga po yung initial search operations ay nakakonsentrate po doon sa hiking trail. Okay, so Conjen, hiking trail pala to, itong Chuen District. May anggulo bang na sila ay naligaw doon sa hiking trail o talagang mayroong anggulo rin na tinitignan na abduct sila? Lahat po ng possible leads, syempre ay titignan niya ng Hong Kong authorities, ng police, mga search team nila, rescue team nila. Pero yun nga, since nakita ho sila, yung huling makikita natin may mga pictures na circulate sa social media, parang yung kanilang suot, yung gear nila ay parang pang-hiking. So, at doon nga po sa lugar, parang medyo may kalayuan ho yan from our office sa Hong Kong Island. Yung po ay nasa may northern territories na. Okay. Pag sinabi nating hiking district yan, magubat ba? Can you describe it to us, Conjen? Typically, yung mga hiking trails talaga po ngayon, nadaan ng bundok, pero maayos ho yung trail, hindi naman yung parang sa atin siguro compared to us sa mga mountainous areas po natin. Parang dirt lang yung dadaanan mo, or rough road. Dito po ay paved siya, paved. Pavement talaga. Not unless na they will course through another path na hindi sila dadaan doon sa paved na road. Unless iba medyo adventurous talagang maalis doon sa trail. Kaya talaga ng siguro ng mga rocks, mga ganun. Pero we don't know. We cannot say for sure. Yes, we understand. So, kamusta po yung coordination naman ninyo with the families of these 2 missing OFWs? Yeah, just the other day po ay nasa interview rin tayo at kasama mo natin doon yung sister, kapatid na babae ni
itong si OFW Aimee Pabuaya. At ito naman si OFW Aleli na taga Jensan po ay pinapuntahan po ng ating OWA, Office of Workers and Welfare Administration, doon sa kanilang lugar para kausap din po sila, mabigyan din ng support kung naman po yung kailangan nila, and to assure them na we are doing our best dito sa Hong Kong. Alright. So, maraming salamat po, Conjen, sa pagpapaunlak niyo sa amin, Conjen Consul General Israel Jr. Salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. At unless, well, we are praying, of course, hoping and praying for the best na safe po itong dalawa nating kababayang ito, kababayang OFWs, and hopefully and sincerely praying na makita na sila at makauwi ng maayos at ligtas. So maraming salamat po, Conjen Israel Jr. Thank you very much. At unless meron kayong mga importanteng gusto pang iparating na mensahe. Go ahead po. Salamat, sir, for this opportunity. So gusto lang din po natin kiusap sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong at sa Philippines po na kung maaari ay maiwasan natin yung siguro po yung pagkakalat ng mga unverified information na maaari hindi makatulong o makasama pa sa sa pamilya, lalo na yung emotional state ng mga kamag-anak, mga kababayan natin. So at kung meron naman silang ding matibay din na information, pwedeng maging lead para sa paghahanap sa ating kababayan, then we encourage them to also share with us or with the police. So yun po siguro para, at syempre ang dasal patuloy talaga na makita na sila sa lalong madaling panahon. At sana ligtas po sila sa mga oras na ito. Alright. With that, Consul General Israel Jr., Consul General Romulo Victor M. Israel Jr., maraming salamat po sa oras sa ipinagkaloob nyo sa amin at sa mga impormasyong ibinahagi nyo tungkol po dito sa ating dalawang still missing na mga OFWs. Pero patuloy pa rin yung paghahanap sa kanila ng ating Hong Kong authorities, maging ang pagbabantay ng ating Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng ating Philippine Consulate General sa Hong Kong. Maraming salamat po, Consul. Welcome, sir. Thank you very much. Ang ating pong Consul General Romulo Victor M. Israel Jr. ng Philippine Consulate General in Hong Kong. So, patuloy pa rin pong pinaghahanap itong ating dalawang kababayang Pilipina na si Aimee Mahilom Pabuaya, 24 years old, at si Aleli Perez Tibay, 33 years old. Okay? Na ito nga po yung hinahanap hanggang sa ngayon. Na po sila na-reported missing sila nung pang matagal-tagal na rin, October 4, medyo matagal-tagal na rin. Na ngayon is October 16. So, ang dalangin po natin ay makita na itong ating dalawang kababayan na ito na ligtas, naligtas. Let's pray for their safety. Sana ligtas silang makita. Ang nangyari pala, nagpunta sila dito sa isang distrito, dito sa Tsuen Wan District sa Hong Kong, na isang kilalang hiking trail. So pag sinabi kasi nating hiking trail, tayo kasi dito sa Pilipinas, pag sinabi mong hiking trail, talagang gubat yan. Di ba? Gubat. Di ba? Pupunta ka sa loob ng gubat. Pero may path yan eh. Dapat may path yan na pupuntahan mo, dadaanan mo, para hindi ka maligaw. Okay? O kaya minsan naman meron kang mga guide. Dito sa Pilipinas may mga guide eh. Kapag gusto mong pumasok sa loob ng gubat, gusto mong maging adventurous, nature adventure, gusto mong mag-hike sa loob ng gubat to get the experience, yung iba sa atin, yung karamihan, umuupa ng guide para hindi maligaw. May kasama sila. Now, hindi natin alam sa ibang bansa, tulad ng ginawa ng ating dalawang kababayan, baka for adventure purpose, nag-hike sila. Sabi nga ni Consul General Israel, yung mga last photos nila, naka-hiking gear. Pero hindi nakita kung meron silang tour guide o hiking guide. So, ang worry ko, baka mamaya nag-off trail sila. No? Nag-off trail. Ibig sabihin, hindi sila dumaan doon sa regular path na dapat daanan. Baka nag-off trail. Naligaw. Ngayon hindi natin alam kung anong nangyari. Sana yun lang, naligaw. Ibig sabihin,
hopefully and praying buhay pa sila at walang ibang nangyari, no. I don't want to speculate. Ayoko mag-speculate kasi nananawagan po ang ating Consul General sa Hong Kong, sa ating mga kababayan sa Hong Kong, na huwag mag-speculate at mag-spread ng mga balita na walang verification para hindi lalo magdulot ng takot at sama ng damdamin sa pamilya nitong dalawa nating kababayan. Alright, sige po. Let's pray for them. Let's pray for their safety na makita silang buhay at ligtas. Ano po? Alright, sige. Pero syempre, bago ako magpinid ng edisyong ito ng Global na Tayo, meron po akong ipapakisuyo sa ating mga listeners and viewers. Sapagkat matatandaan po ninyo, kahapon Wednesday, nakapanayam natin ang ating Philippine Embassy sa Dublin, Ireland. At nakapanayam din natin ang dalawang Filipino leaders natin doon. At isa po doon si Miss Hilda Arenas. Siya po ang presidente ng Filipino Multicultural Society sa Ireland. Ano po? And tayo po ay sumusuporta dito sa kanyang pagiging country editor for Ireland. Kasi po meron silang sinasabing e-magazine. Yung e-magazine na yon, ang title po nung e-magazine na yon ay Roots and Wings. Okay? Kung saan siya, si Miss Arenas, ay ang country editor for Ireland. At kanila pong tinampok sa naturang e-magazine ang kwento ng ating mga kababayang naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat na nagbibigay inspirasyon at motibasyon sa kapwa nating mga overseas Pilipino sa Ireland. Tampok sa third quarter edition ng Roots and Wings ang isang eksklusibong panayam kay Philippine Ambassador to Ireland, Daniel R. Espiritu. Patungkol po dito sa muling pagbubukas ng ating embahada sa Dublin, Ireland matapos ang 13 taon. Maaring basahin ang kabuuan ng panayam na ito sa pamamagitan ng pagtungo po nyo. Puntahan po ninyo yung kanilang website, yung isu.com. isu, ISSUU.com. Okay, ulitin ko po, punta kayo sa kanilang website, isu.com, ISSUU.com, at hanapin at i-follow lamang ang official page ng Roots and Wings. Okay? Ulitin ko po para dun sa e-magazine, para dun sa e-magazine na ito na tampok yung Roots and Wings nga po. Tampok ang eksklusibo nilang panayam kay Philippine Ambassador to Ireland, Daniel R. Espiritu. Alam niyo, kung hindi po niyo nasubaybayan yung ating edisyon ng latest edition ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan tinampok natin ang ating Philippine Embassy sa Ireland sa pangunan ni Ambassador Espiritu, mararamdaman po niyo doon yung mga naging pahayag ng ating mga kababayang Filipino community leaders. Dahil 13 taon po na sinara o hindi nakapagbigay serbisyo ang ating Philippine Embassy o ang DFA doon. Ang meron lang daw po doon na iwan consulate. Iba po yung consulate sa embahada. Limitado po ang mandato ng isang konsulada sa isang full-blown service ng isang embahada. Embahada. So, ang naramdaman po ng ating mga kababayang Pilipino sa Ireland, sa loob ng 13 taon na yon na wala tayong embahada doon, parang nawalan sila ng pagkakakilanlan, nawalan sila ng boses, nawalan sila ng identity. Although merong Philippine Consulate, mga documentary services lang po ang pwedeng gawin nun. Ngayon, iba pa yung bilateral relationship nito sa konsulat, sa embassy na po yun, at yung direktang pakikipag-ugnayan sa mga Filipino community. Okay? So, sa loob ng 13 taon na yon, walang embahada doon sa Ireland. So, naintindihan ko yung feeling ng ating mga kababayang Pilipino noon na nagtatrabaho sa Ireland sa loob ng 13 taon na wala tayong embassy. 'Di ba? Para kang Pilipino na nasa Ireland na wala kang masasabing sarili mong bahay, 'di ba? Na wala yung, 'di ba? Kasi ang embahada is matuturing mong home.
representing the Philippine government. Parang sa loob ng 13 taon, walang Philippine government sa Ireland dahil walang embahada, walang nagre-represent. And of course, pag walang nagre-represent sa Philippine government sa loob ng 13 taon, halos parang ang feeling mo, wala nagre-represent sa iyo as a Filipino doon sa Ireland. Pero laking tuwa po ng ating mga kababayan sa Ireland na nakabalik na ang ating embahada. Nakapagtayo na, although nasa temporary location sila, pero nag-ooperate na po yung ating Philippine Embassy sa Ireland sa pangunguna ni Ambassador Daniel R. Espiritu. At kasalukuyan pa rin sila naghahanap ng site, no? Ng real estate site kung saan itatayo ang embahada, yung permanent na embahada. Although nag-ooperate na po sila, mahirap pala ang ano ngayon doon. Mahirap makahanap ng real estate doon sa Ireland ngayon dahil napaka-developed, ang daming mga foreign investments, marami nagpapasok ng mga investments, maraming mga IT hubs na nandoon na nangangailangan din ng real estate kung saan pwede sila magtayo ng kanilang mga opisina or factories. Pero ang pinaka-importante, meron na tayong embahada, Philippine Embassy to Ireland after 13 years na wala sila doon. So, hanapin nyo po yan ha. Basahin ninyo yung interview na yan kay Philippine Ambassador to Ireland Daniel R. Espiritu sa 3rd quarter edition ng Roots and Wings. Isang e-magazine na ang country editor po niya, kapwa nating Pilipino. Walang iba kung hindi si, walang iba kundi si Miss Hilda Arenas. Siya yung country editor niyan. Hi Ma'am Hilda, I hope you're listening and watching. So, punta kayo dun sa kanilang website, isuu.com, isuu.com. At i-follow lamang ang official page ng Roots and Wings. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At thank you rin sa ating mga nakaagapay dito sa ating Master Control at sa ating Wirecast, gayon na rin sa ating live audio streaming. Pero bago ako tuloy magpaalam, reminder, pakisuyo lang po. Please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin po, pakisubscribe na rin dito sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel at i-download nyo ang ating PBS radio app, e-box PBS receiver sa inyong mga cellphones, smartphones or iPhones. Maging sa laptop and desktop, pwede po yan. Again, maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.